Hello guys, good morning! So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gawin tong mandala na octagon para sa yarn bombing event sa Luneta. So, yan yung itsura niya guys. So, para sa project na to, kailangan natin ng yarn na Monaco acrylic. So, meron siyang 9 na shades. Ayan siya lahat. And ilalagay ko sa description box yung mga shade number niya and yung color. So, ayan siya guys. So, meron din pala siyang 3 sets. So, itong tatlong kulay, pwede natin pagbalik-balik ta rin. Kung wari, itong nasa gitna, gagamitin natin kulay itong green. Pwede rin itong pink na may reds ang umpisa. So, pwede natin siyang i-alternate para dun sa mandala na gagawin natin. And then, gagamitin tayo syempre ng hook at ng scissors. Ang hook size na to ay 6mm guys. Okay guys, so mag-start na po tayo. So, magsisimula po tayo sa pinakagitna. Kunin natin yung yarn natin na medium yellow. And double pull po siya. So, kukuha po tayo ng yarn sa gitna. And then sa outer part. And then, pagsasamahin po natin siya. And gagawa tayo ng slip knot. And then, chain 5. 1, 2, 3, 4, slip stitch sa unang chain. And then chain 1. And then gagawa po tayo ng 8 na single crochet. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, octagon po siya, kaya 8 po yung bilang. Count po natin. 2, 4, 6. Slip stitch po tayo dun sa unang single crochet. And then chain 3. So, counted po yun as first double crochet. And then chain 2. And then, gagawa po tayo ng double crochet. Paikot sa lahat po nung single crochet na ginawa natin. So, gagawa tayo ng double crochet sa pangalawang space. Chain 2. And then, double crochet sa next space. Chain 2. Double crochet sa next. Chain 2. Double crochet. Chain 2. Alternate lang po sa double crochet and chain 2. Hanggang sa ma-fill po natin yung 8 spaces from the first round. Okay, so bilangin po natin 2, 4, 6, 8. Chain 2 po tayo and then slip stitch tayo dun sa
pangatlong chain. And then, pwede na po natin siya i-cut. Okay guys, so dapat po, ganito na po itsura niya. 8 single crochets, and then double crochet, chain 2. And dapat po 8 po siya sa round 2. So, ngayon po, gagawin naman natin yung next 2 rounds, yung 3rd and 4th. So, kunin lang po natin yung darker yellow natin na yarn. And double fold pa rin po siya. So, gagawa ulit tayo ng slip knot. And then, slip stitch po tayo dito. And then, ang gagawin po natin is, maglalagay po tayo ng 3 double crochet dun sa mga chain 2 na ginawa natin. So, chain 3. And then, 2 double crochet. And considered na po yung chain 3 as double crochet. And then chain 1. Sa next chain space, maglalagay tayo ng 3 double crochet. Ayan, yun lang po yung gagawin natin all around. 3 double crochet to each of those chain spaces. And then, hahabol po ako sa inyo pag nandito na guys. Okay guys, so dapat ganito na yung ating 3rd round. So, meron po tayong 3 DC sa kada chain spaces. And in between those 3 DCs are 1 chain. 3 DC, chain 1, 3 DC. So, andito na ba tayo sa huli? So, nag-chain 1 po ako. And then, slip stitch tayo dun sa first natin na DC. So, chain 1 ulit tayo guys. And para sa ating 4th round, etong yellow pa rin natin ang gagamitin natin. So, half double crochet tayo sa 3 DC sa ibaba. So, half double crochet sa una, sa next, and then sa 3rd space, isang half double crochet. And then, dito po sa chain 1 space, maglalagay po tayo ng isang half double crochet and then chain 1. And then, in the same space, maglalagay tayo ng isa pang half double crochet. So, yun lang po yung gagawin natin para sa 4th round. So, maglalagay tayo ng isang half double crochets. Sa next, isa ulit half double crochet. Sa next, isang half double crochet. And then, sa chain space, maglalagay tayo ng isang half double crochet, chain 1, and then half double crochet ulit on that space. So, ganun na po yung gagawin natin para sa 4th round. Hanggang sa may reach po natin tong part na to. Okay guys, so dapat ganito lang itsura niya guys. So, sa chain spaces may isang half double crochet, chain, and half double crochet. And then, dun sa 3 double crochet sa baba, meron tayong 3 ring half double crochet. So, dito na tayo sa dulo. So, dito maglalagay tayo ng isang half double crochet, chain 1, and then isang half double crochet all in that chain space. And then, slip stitch po tayo sa first half double crochet. And then, pwede na po natin i-cut.
ng ating yarn. So, ngayon po, gagawin naman po natin yung 5th and 6th rounds. So, kunin po natin tong tan color natin na yarn. And then, ang gagawin natin is slip knot po tayo. So, hanapin po natin yung ating chain 1 space. And doon po, maglalagay tayo ng 3 DC. So, slip stitch po tayo dun sa chain 1 space. And then, gagawa tayong 3 DC. So, chain 3, counted as double crochet. And then, 2 double crochet on the chain 1 space. Okay. And then, mag-chain 5 tayo. So, 1, 2, 3, 4, and 5. And then, hanapin po natin yung next chain space. So, dun po maglalagay ulit tayo ng 3 double crochet. So, sorry, medyo mahirap pakita kasi hinahata ko yung yarn. So, 3 double crochet sa chain space. And after, chain 5, 1, 2, 3, 4, 5. And then, 3 double crochet sa chain space. Yun lang po yung gagawin nyo all around. And hahabol na lang ako sa inyo after, guys. Okay? Okay guys, so tuloy lang natin yung ginagawa natin. So, ganito na dapat yung itsura niya. 3 double crochet, chain 5, 3 double crochet, chain 5. So, slip stitch na tayo guys, dun sa unang double crochet. And then, ang gagawin natin is chain tayo ng 2. Kasi gawa tayo ng 3 DC to 3 together. 3 DC together. So, insert natin sa first. Then, yarn over. Pull through 2 loops. Yarn over. Pull through 2. And then, pull through all of those loops. And then chain 4, 1, 2, 3, and 4. Slip stitch tayo dun sa third chain or single crochet sa third chain. And then chain 4. And then 3 DC together. Ayun na po yung gagawin natin all around. Chain 4. Single crochet sa third chain, chain 4, and then 3 DC together. So, gawin nyo lang yun guys, and habol ako sa inyo after.
Medyo tricky lang siya kasi double pull. So, guys. Okay. Okay, guys. So, dapat yung ating gawa ay ganito na siya. Okay. So, mag-slip stitch lang tayo, guys, dun sa 3 DC together. And then, cover string. Slip na fasten off. So, yan na, guys. So, kunin natin, guys, yung next color natin, which is yung light green. So, gaya na sinabi ko, pwede nyo siyang gawing set. So, itong 3 colors, pwede nating palitan ng light green, green, and dark. Alternate natin. So, kunin natin yung light green and gawa tayo ng slip knot. And then, slip stitch natin siya dito sa chain 4. Or, pwede na natin gawing single crochet. So, gagawa tayo ng 4 na single crochet dun sa chain 4 space. Sorry guys, na out of focus. And then, dito sa ating chain, single crochet, slip stitch tayo dito. Medyo tricky itong part na to, guys, pero ito yung pagkakaintindi ko dun sa diagram. So, slip stitch tayo, then chain tayo ng 3. And then, slip stitch ulit tayo dun sa single crochet. So, hindi ko alam kung tama, pero yun yung pagkakaintindi ko sa kanya. So, single crochet ulit tayo ng 4 dun sa chain 4 space. And then, chain 1. Skip natin tong part na to. Dun tayo sa next chain 4 space. And lagay tayo dun ng 4 na single crochet. So, once na-reach natin tong single crochet na to, slip stitch tayo dito. And then, chain 3. And then, slip stitch ulit. And then, chain, single crochet 4 times dun sa chain 4 space. And yun lang yung gagawin natin, guys, all around. Okay, pakita ko sa inyo, guys. So, single crochet 3, slip stitch, 3 chain, slip stitch, 4 na single crochet, chain 1, 4 na single crochet, and then, gawin lang natin yan, guys, all around. Okay, guys, so by now, ganito na yung itsura niya, guys. So, single crochet, 4, and then yung picot, single crochet 4, chain 1, and then, so, ganito yung itsura niya, guys. So, para sa round 8, we're gonna use the same color, guys. So, dito ko sa last part. So, dito mag-single crochet lang tayo ng 4 para makompleto natin yung round. Sorry guys, na-out of focus. Medyo hirap akong tumingin. Chain 1. And then slip stitch. And then, para dito sa next round, gagamit tayo ng treble crochet. So, yarn over 2 times. And then, dun sa picot, dun natin ilulusot yung ating hook. And then, gagawa tayo ng 4 na treble crochet.
Apat na treble crochet. And then, pag naka-apat na tayo, mag-chain 2 tayo. Chain 2. And then, apat na treble crochet ulit dun sa picot na ginawa natin. Hope nakikita nyo pa guys. Medyo madilim. Naghanap lang ako ng time. So, yan. Apat na rin. And then after this, i-slip natin dito. Single crochet natin dun sa top ng chain 1. Okay. So, ganyan itsura niya guys. Fan stitch. So, pakita ko ulit. Treble crochet dun sa picot na 4. Apat na treble crochet. Chain 2. And then, apat na treble crochet on the same space. And then, ito yung gagawin nyo all around, guys. Hanggang sa makompleto nyo yung 8 nya na fan stitches. Mahirap lang hilahin yung yarn kasi double pull. So, yan. And then, single crochet tayo dun sa chain 1 space. And do that all around. Hinhabal ako sa inyo, guys. Okay, guys. So, dito na tayo sa last bits ng 8th round. So, sa single crochet or slip stitch lang tayo dun sa chain space. And then, pwede na natin i-cut yung ating string. And then, mag-incorporate tayo ng panibagong color, which is yung green. So, fasten off. So, dapat guys, ganito na itsura niya. Okay. So, kunin natin yung ating green. And, syempre, double pull pa rin. Gagawa tayo ng slip knot. And then, insert natin guys siya dun sa tip part ng fan stitch. Dun sa chain 2 space. And dito, gagawa tayo ng dalawang double crochet. But, chain 3 tayo guys, and considered yun as double crochet. So, gawa tayo ng isa pa, and then chain 2, and then on the same space, double crochet tayo guys. And then, sa next 3 spaces, 1, 2, 3, maglalagay tayo ng tigi-tig-isang double crochet. And then, sa next 3 spaces, magti-3DC together tayo, guys. So, yarn over, kuha, and then lusot sa dalawa.
kuha, lusot sa dalawa. And then, sa pang third space, kuha, ang lusot sa dalawa. And then, lusot sa 4 loops. So, yun guys, yung 3DC together. And then, magagawa tayo ng double crochet sa next 3 spaces. So, yun ang gagawin natin guys all around. Pasensya na out of focus. So, dito sa chain 2 space, lalagay tayo ng dalawang double crochet. And then, chain 2. On the same space, maglagay ng dalawang double crochet. And then, gagawin lang natin guys yung ginawa natin kanina, which is tatlong double crochet and then 3DC together dito sa part na to. And just do it all around guys, and catch up with you later. Okay guys, so andito na ako sa last beats ng 9th round. So, pakita ko lang sa inyo guys. So, after nung 3 double crochets, mag-3DC together tayo. Dito sa last bits lang niya. Tapos, gawin na natin yung tatlong DC sa last bits. So, nakikita nyo guys. Tapos, pag nagawa na natin yung last 3 na DC, slip stitch tayo guys. Yung sa unang-unang double crochet or sa taas ng 3 chains. Cut natin yung string guys. And then, the next color natin, so, dapat ganito na siya, guys. Kunin natin yung ating emerald green. And, gawa tayo ng slip knot. So, siya na madilim dito sa pwesto ko. Tapos, hanapin ulit natin yung tip part nung ito, tip part nung chevron design. So, slip stitch tayo dito. Chain 3. And, parang pares lang siya nung 9th round. Ang kaibahan lang is 4 yung ditong part. So, nadagdagan siya ng isa. So, double crochet, chain 2, and the same space, double crochet ng dalawa, and then for the next 4 stitches, maglalagay tayo ng tig-isang double crochet, so pag natapos natin yung 4 na double crochet, dito sa gitna niya, magagawa ulit tayo ng 3DC together. So, 1, 2, 3DC, and then pull through 4 loops. And yun ang gagawin natin, i-repeat lang natin siya all around. So, 4 na
tigi-tigi isang DC. And dun sa tip, dalawang DC, chain 2, dalawang DC. Okay guys, so yun yung gagawin natin all around. And habol ako sa inyo mamaya. So guys, by now, dapat ganito na itsura ng ating mandala. So, tutuloy lang natin para sa next set. So, kunin po natin yung ating baby pink na yarn. And, of course, gagawa po tayo ng slip knot. And then, hahanapin natin yung tip part nung first bit niya. So, dito po, maglalagay po tayo ng, mag-i-slip stitch po muna tayo. And then, chain 3, and counted na yon as the first DC, and then double crochet on the same space, and then chain 2, on the same space, maglalagay tayo ng dalawang double crochet, and then afterwards, you're gonna chain 6, 2, 3, 4, 5, 6. And then, hahanapin natin guys kung saan tayo magdo-double crochet. So, nakikita nyo po sa ibaba yung 3 DC together. So, sa top part po nun, dun tayo magdo-double crochet. And then, chain 6 ulit. 4, 5, 6. Sa next step part, maglalagay tayo ng dalawang double crochet. Nakikita yung tugtong. And then, chain 2. Dalawang double crochet on the same space. And susundan lang po natin yung pattern hanggang sa makaikot tayo guys. So, dalawang double crochet, 2 chains, dalawang double crochet, 6 chains, double crochet sa tip ng 3 DC together, and then 3 chains, and then repeat natin yung ating design. So, I'll catch up with you later. Hi guys, so, andito na ako sa dulo ng 11th round. So, ang gagawin ko na lang is chain 6. Tapos, slip stitch tayo dun sa unang-una. Sa unang chain 3. Slip stitch tayo dito. Hanggang sa mapunta tayo sa gitna ng V-stitch. And then, gagawa tayo ng 3 chain. Followed by isang DC. And then, chain 2. Okay. Chain 2. And then, dalawang DC on the same space. Wala na ako mag-focus. And don't worry guys if kurumpit siya. Na-stretch naman siya pagtagal. So, chain 2. And then, naglalagay tayo dito sa chain 6 space ng dalawang DC. Chain 2. Ito na ako yung ibang strand. Chain 2. On the same space, put 2 double crochet. Chain 2.
skip natin tong double crochet na to. Punta tayo sa next chain 6. Doon tayo maglalagay ng dalawang double crochet, chain 2, on the same space maglagay tayo ng dalawang double crochet, kanya nahirapan akong mag-focus kaya talaga na ito ginawa ko. Chain 2, and then dun sa V-stitch dun tayo maglalagay ng dalawang double crochet, chain 2, on the same space, dalawang double crochet, and yun ang gagawin natin throughout the 12th round with the same color as the 11th, which is yung baby pink. So susundan lang natin itong pattern na to. So chain 2, dalawang double crochet, chain 2, dalawang double crochet, chain 2 sa next space, dalawang double crochet, and yeah, i-alternate lang natin, and hahabol ako sa inyo mamaya guys. Okay guys, so by now, ito na yung itsura na ginagawa natin. Medyo malaki na siya. So ang next natin na gagawin is yung ating 13th round. So kunin natin yung ating red na yarn. Then gawa ulit tayo syempre ng slip knot. And then hanapin natin yung ating last na V-stitch. So dito mag-slip stitch tayo guys. And then chain 3. And then double crochet tayo ng isa. Double crochet tayo ng isa, chain 2, double crochet tayo ng dalawa para magawa natin ating V-stitch, chain 2, and then on the next chain space, maglagay tayo ng dalawang double crochet, chain 2, and then dalawang double crochet on the next chain space, chain 2, dalawang double crochet on the next chain space. Medyo mahirap lang hilahin yung yarn. Hindi ako ulit ma-autofocus. So, I'm taking time today kasi walang music background and hindi ako masyadong distracted. So, dalawang double crochet ulit sa next space hanggang sa marating natin yung ating V-stitch, which yung corners ng ating mandala. So there should be 5 of those repeats before and after ng V-stitch. So, syempre, dun sa V-stitch, maglalagay tayo ng dalawang double crochet, chain 2, and then dalawang double crochet. Ang issue ko lang in this tutorial is yung focus natin na wala ako sa view ng camera. So, pasensya na guys. I will try to make a revised version na lang
Nakahanap ulit ako ng time. So, yan yung itsura niya, guys. So, yung V-stitch, then 5 repeats ng ating dalawang double crochet, and yun ang gagawin natin around, and nahabol ako sa inyo ulit. Okay guys, so by now, ganito na yung itsura ng ating mandala. Ang susunod nating color is yung last round natin, which is the maroon one. So, kunin natin siya and magkaroon tayo ng slip knot. Hapin natin kung saan natin siya slip stitch. So, dun sa top ng V-stitch natin. And then, slip stitch, chain 3. So, counted as 1 double crochet. And then, gatay ng isa pang double crochet, chain 2. And then, make 2 more double crochet on the same space. Chain 2. And then, on the next chain space, naglagay tayo ng 2 double crochet, chain 2, and then 2 double crochet sa next chain space. Nabuhol yung aking yarn. So, tiga-tigalawang double crochet sa chain spaces up until makabuo tayo ng 6. So, pag na-reach na natin yung ating shell stitch, magagawa lang tayo ng 2 double crochet, chain 2, and then 2 double crochet. Ayun yung gagawin natin all around, guys. And, habol ako sa inyo after. Ayan, guys. Natapos na natin ang ating giant mandala. So, nasa 20 inches yung width niya, guys, or yung diameter. Pero na-stretch pa naman siya because yung kailangan natin is 22 inches. So, sana na tutunan niyo siya ng maayos. And, pasensya na kung na out of focus and wala po siyang caption. Pero, I'll try to put the details on the description box na lang po. So, free crochet. Have fun crocheting, everyone, and God bless. So, nakalimutan ko sabihin na yung ginamit namin yarn is yung double pull nitong Monaco acrylic yarn na 4-ply. So, they come in cakes and they have different shades. Ilalagay ko siya sa description box below. And I'm thinking about making a revised version of the tutorial. So, please do check that out.